Napaigtad ang babae nang marinig na naman niya ang boses ng lasing na asawa. Sa tuwing umuwi ito sa bahay nila ay lagi na lang itong ganoon. Mga anak, magtago muna kayo sa aparador. Pakiusap. Naiiyak niyang wika habang hila-hila ang dalawang anak na sa edad 5 at 8. Mama, magiging ayos ka lang po ba? Tanong ng 8 taong gulang na si Lacey. Pilit nang umiti si Teresa at tumango bago binuksan ang luma nilang aparador. Magiging maayos lang ako, anak. Ang mahalaga, hindi muna kayo makita ng papa ninyo. Ayokong saktan niya na naman kayo. Naluluha niyang wika at pinapasok sa loob ang mga bata. Nanginginig niyang inilak ang pinto ng silid nila kung saan naroon ang aparador na pinagtataguan ng mga anak. Batid niyang wala nang atrasan itong gagawin niya, kaya lakas loob niyang hinarap ang asawa. 10 taon nang kasal sina Teresa at Alvin. Dahil may sakit si Teresa, hindi agad ito nabuntis. Pagsapit ng 2 taong pagsasama nila, gayon na lamang ang tuwa niya habang galit na galit naman si Alvin. Nanlalaki raw ito. Kaya siya nabuntis. Sa kabila raw kasi ng pag-iingat ni Alvin sa kanya, nagpabuntis pa rin siya sa ibang lalaki. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa ang mga bagay na ibinibintang mo sa akin. Umiiyak niyang wika. Ngunit pinagbuhatan lamang siya ng kamay. Iyon ang simula na halos gabi-gabing lasing si Alvin. Huminto ito sa trabaho at naging palamunin. Ang masaklap pa, ipinagkakalat nito sa halos lahat ng kapitbahay nila ang kawalang hiyaan niya di umano. Nagtiis siya at hinayaan ng asawa. Baka sakali magsisi ito sa mga nagawa sa kanya. Ngunit nang mabuntis siya sa pangalawa nila ay mas lumala ito. Tila hayop na siya kung ituring ng asawa. Nasasaktan na siya sa isiping ito lang naman ang asawa niya. Ngunit pinagbibintangan siya nitong nanapaw sa ibang lalaki. Hindi na niya kaya pang tiisin lahat ng paghihirap, lalo pa na makita niya kung paano saktan ni Alvin ang sarili nitong mga anak, partikular na si Lacey. Teresa! Narinig niya ulit na malakas na tawag nito sa kanya. Batid niyang oras na lumapit siya rito, ay bugbog na naman ang aabutin niya. Kaya naman, inihanda niya ang kanina'y kakahasa lang niyang kutsilyo na nangingintab sa sobrang talim. Teresa! Ano ba? Kanina ba kita tinatawag? Narinig niyang asik ni Alvin bago padabog na umakyat sa 2 palapag kung saan siya naroon. Inihanda niya ang sarili at nang makalapit ito sa kanya ay isang malutong na sampalagad ang sumalubong sa kanya. Pakiramdam ni Teresa ay namaga ang pisngi niya sa sampal, kaya nagdilim ang kanyang paningin. Iyong sugod niya kay Alvin ay may kasamang unday ng saksak na ikinabigla nito. Dahil lasing ang lalaki, hindi na ito makabangon pat na paigik na lang sa saksak na natamo mula sa galit na si Teresa. Putang ina mo, hayop ka! Naging mabuti akong asawa sa'yo. Wala kang ibang ipinatikim sa pagsasama natin kundi puro sakit at pighati. Mamatay ka! Humahagulgol na wika ni Teresa habang pinagsasasaksak si Alvin ng maraming beses. Halos hindi na ito makilala dahil sa uka, hiwa at maraming sugat. Hindi ito tinigilan ng babae hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Pinagbibintangan mo pa akong nanlalalaki? Animal ka? Matagal akong nagdusa. Magsama kayo ni Satanas. Hinihingal niyang sigaw at inihilamos ang palad sa mukha niyang naliligo na sa dugo. Nang mapansing hindi na gumagalaw si Alvin ay napaatras siya at nabitawan ang hawak na kutsilyo. Nanginginig siya sa labis na pagkabigla at takot. Napatay niya si Alvin. Tulirong nilapitan ulit ni Teresa ang asawa at sinubukang gisingin. Ngunit ano pa ba ang silbi gayong halos hindi na ito makilala? Dahil sa pagkataranta sa krimeng nagawa,
ay kinuha niya ang palakol sa kusina at walang pagdadalawang isip na pinagtatatadtad ang katawan ni Alvin at pinaghiwalay. Ang ulo nito ay tinago niya sa ref habang ang mga braso at binti nito ay pinagtatatadtad niya sa maliliit na parte at inilunod sa kaldero. Tulirong isinalang niya iyon at habang nakatitig sa ningas ng apoy, nakasalukuyang nagpapakulo sa kaldero, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Napangisi si Teresa nang maabalahin ang sarili sa paghihiwa sa karne. Karne ni Alvin. At inihanda para sa lulutuing putahe. Pakanta-kanta siya habang pilit na itinatago ang ngiti. Maya-maya ay iiyak. Tila wala na siya sa sarili. Nilinis niya ang buong bahay. Inihanda ang mesa para sa hapunan. Binalikan niya ang ulo ni Alvin sa ref at hinablot ang isang human size na manikin at binunot ang artificial nitong ulo. Ang ulo ni Alvin ang ipinasak niya roon bago dinamitan ng maayos saka pinaupo sa mesa. Mahal, ilang saglit na lang ha. Kakain na tayo. Malambing niyang wika at tila kinilig na nilingon ang walang buhay na ulo ni Alvin na nakapwesto sa upuan nito. Sa tinagal-tagal niyang naging asawa ni Alvin, ngayon lang siya nakaramdam ng kasiyahan. Tinawag niya ang mga anak dahil maaari naman na nitong buksan ang pinto mula sa loob. Batid niyang lumabas na sa aparador ang mga ito. Mga anak, halina kayo! Pagsaluhan natin ang masasarap na putahe. Maligayang wika niya na biglang nagpaiyak kay Lacey at sa kapatid nito. Mama, anong ginagawa mo kay Papa? Bulalas nito habang nakatingin sa mga putahe na nasa harapan ng mesa at sa manikin na may ulo ni Alvin. Nanlisik bigla ang mga mata ni Teresa at tinutukan ng kutsilyo ang anak. Kumain at manahimik ka na lang, anak. Pasalamat kayo at nagluto ako ng marami ngayon. Anito at biglang nangilid ang luha. Tapos biglang hahalakhak. Napasiksik sa kinaupuan si Lacey habang mahigpit na yakap ang bunsong kapatid. Ilang saglit pa, isang malakas na sipa ang gumulantang sa kanila at pumasok ang isang grupo ng mga tanod. Agad na mga itong pinusasa nang wala sa sariling si Teresa at dinala sa presinto. Kasunod namang pumasok ang kapitbahay nilang si Aling Mona na nasaksihan pala ang lahat at agad tumawag ng pulis. Si Lacey naman ay tulalang nakatingin sa ama niyang kalunos-lunos ang sinapit habang ang mga parte ng katawan nito ay nakahain sa mesa at niluto sa iba't ibang uri ng putahe.